Ma'am, bagay kayo ni sir. Parehong maganda at gwapo. Bigla ay sabi ng chismoso na pulis sa harap ko. Look, manong pulis, hindi ako sumakay dito sa sasakyan nyo para makapagchismisan sa'yo. Bababa na ako. Itigil mo sa sasakyan nyo. Utos ko dito. Manahimik ka dyan. Pwede ba, Mario? Bago palapain ng babaeng ito, itig ko muna ang bibig mo. Utos na lalaking katabi na bigla na lang sumabad sa usapan. May isa pusa siguro ito dahil akala ko ay natutulog ito pero mukhang nagkunwari lamang itong nakapikit para hindi ko kausapin. Kahit kailan talaga hindi ko gusto ang tabas ng dila nito. Basta nagsalita ay umiinit ang ulo ko. Pwede bang pati ikay manahimik ka dyan sa upuan mo? Baling nito sa akin. Nakalukip-kip ako na inirapan ito at padabog na naupo ng maayos. Gosh! Bigla ay malakas na sabi ko nang madapo ang paningin ko sa mga kuko ko. I'll kill them all! Inis na piksi ko nang makita na bali ang mahaba na kuko ko. Ang tagal ko itong pinahaba kasi ayoko ng attachment tapos ganito lang ang nangyari. Nakakainis sobra. Ano nangyari? Tanong ni Captain Sandoval na makitang inangat ko ang kamay ko matapos na marinig ang malakas na bulalas ko. May mga gasgas at sugat ka. Tama lang pala talaga na dalhin kita sa ospital para matingnan ka. Sabi nito pero napaiyak na lang ako. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Malapit na tayo sa ospital. Sabi pa nito. Lalong hindi ko napigilan ang luham pumatak sa mga mata ko dahil sa tindi ng inis na nararamdaman ko. Miss, shut up! Sigaw ko. Hindi mo naintindihan kung bakit frustrated ako. Ang tagal kong pinahaba ang kuko ko tapos ganito lang nangyari. Walang yung kidnappers na yun. Tama lang pala na pinagkakalmot ko sa mukhang buwis at driver na yun dahil nakaganti ako kahit paano. Tuloy-tuloy na sabi ko na halos hindi huminga dahil sa tindi ng inis na nararamdaman ko. What? Tanong ko sa tigagal na pulis na kasama ko nang lingunin ko ito. Umiling-iling lang ito saka malakas na napabuntong hininga. Akala ko pa naman ay kung ano nang inaatungal mo. Kukulang pala. Baka hindi mo pa napapansin na may mga galos at sugat ka dahil late reaction ka at inuna mo pang tingnan ang mga kuko mo kaysa sa mga sugat mo sa braso. Hindi ko alam kung out of concern ba iyon kaya sinabi niya or may iba na naman siyang ibig sabihin pa. Bihira na nga ako magsalita ang pulis sa tabi ko pero daig niya pa. Ang laging gusto ay ang galitin ako. I can't trust this man dahil bawat sasabihin nito ay naiinis lang ako kaya I choose to ignore him while he's sitting beside me. Pasasaan ba at makakababa na rin ako? Kontintiis pa at maghihiwalay din ang mga landas namin ng lalaking katabi ko. James' person-over voice. Nagliligpit ako ng gamit sa mesa ko nang tumunog ang telepono sa tabi ko. Agad ko itong sinagot dahil bihira na may tumawag sa line ko not unless emergency ito. Captain Sandoval, may info tayo ng kidnapping along EDSA, crossing sa Mandaluyong. Sabi agad sa kabilang linya ng Major Madrid na head ng Highway Patrol Group na may hawak sa amin. Naisend ko na sa email mo ang buong detalye. Sabi nito, Copy, sir. Agad na sagot ko na mabilis na nag-login sa computer sa harap ko. Luckily, hindi ko pa ito na ito turn off kaya naging mas mabilis na nabasa ko ang urgent email na galing kay Major Madrid. Bella Romualdez? Basa ko sa details nito. Nakalagay ang address at edad nito kaya nasiguro ko na siya nga ang babaeng nahuli ko kagabi. Agad na nagdial ako at tinawagan ko ang mga team leader ng bawat grupo na hawak ko para ipaalam ang kidnapping na naganap. Mabilis ang naging kilos ko. Ipinatrack ko ang posibleng location na binaybay ng mga kumidnap dito ayon na rin sa last mark point kung saan natagpuan ang sasakyan nito na gamit din ni Bella Romualdez nang mahuli ko. Puro problema talagang babaeng yun. Paano kaya siya nakidnap samantalang sinama naman siya na lolo niya kanina madaling araw? Tanong ko sa sarili ko. Nagtataka ako kung paano nangyari ito gayong mahigit 3 oras pa lamang nang umalis dito sa presinto kung saan siya nakulong dahil sa patong-patong na violation. Mabilis ang naging kilos ko at inipon ko ang mga tauhan ko. Dala ang patrol car na ako na ang nagmaneho para suyurin ang kalsada sa pagbabaka sakali na hindi pa nakakalayo ang mga kumidnap kay Bella. Sir, malas talaga mataray na babaeng yun ano? Tanong ni Mario na panay andaldal sa tabi ko. Tingnan mong mabuti ang kalsada at bawat kalye nang may saysay ka. Hindi yung panay ang ungkot mo tungkol kay Bella. Uy sir, malinaw ang mata ko. Nakabantay ako sa bawat madadaanan natin. Pero sir, bakit Bella na lang? First time basis na kayo ah. Sabi pa nito. Manahimik ka Mario. Trabaho ang asikasuhin mo at hindi ang kung ano-anong wala namang kinalaman sa kaso na hawak natin.
Sagot ko. Kung sa bagay, sir, sa taray at alas ng dila ng babaeng iyon, malabo na maging maganda ang relasyon niyo. Pero bagay kayo talaga. Isang seryoso sa buhay at isang spoiled brat. Malay mo, sir, mapatino mo. Dire-diretso na sabi nito. Tinapunan ko ito ng nagbabanta na tingin. Hindi ko na sinagot lalo na't nakatutok sa kalsada ang paningin ko. I'm not supposed to drive dahil mas mataas ang posisyon ko, pero kaysa mainis ako sa kabagalan ni Mario, ay ako na mismo ang nagmaneho. Mario, nakikita mo ba yung tintad na itim na van 2 cars ahead? Tanong ko. Yes, sir. Maganda po. Mukhang mamahalin. Sagot nito. Gusto kong dagukan ng isang ito dahil minsan talaga may pagka-slow. Hindi ko alam kung paano siya naging pulis gayon dapat bukod sa alert kami ay malakas din ang pakiramdam at senses namin sa mga bagay-bagay. Ko, the team. Mukhang may hinala na ako. Ipacheck mo ang plate number. Utos ko. Agad naman itong sumunod at tumawag sa headquarters para gawin ang ipinag-uutos ko. Sir, negative. Unknown po ang plate number at walang record sa NSO. Sagot nito. Sige, didikitan ko. Be alert. Utos ko. Dahil malaki ang distansya at medyo matraffic pa kaya hindi ako agad nakalapit dito. Ibang pakiramdam ko. Para bang may nag-udyok sa akin na lapitan ang sasakyan na nakikita ko. Sir, masyadong tinted. Wala akong maaninag. Sabi ni Mario. Tama siya, kaya hinahinala para sa akin ang sakyan na nakikita ko. May pinapatubad kaming batas na bawal ang ganitong uri ng tinted glass. Isa itong violation na against sa Road and Highway Code na anytime may pwede ko silang harangin para bigyan ng penalty. Tawagan mo si Donnie. Ibigay mo ang plate number at i-check ang lahat ng CCTV sa lugar na ito. Make sure na hindi mawawala sa monitoring nila iyan. Utos ko. Isang yes sir lang ang isinagot ni Mario at tinawagan ng monitoring team ng Highway Patrol Group sa headquarters. Finally nakadikit ako sa sakyan na sinusundan ko nang napansin ko na nagpagawang-gawang ito hanggang sa bumangga sa poste sa kalsada. Agad na pinababa ko si Mario para lapitan ng mga ito dahil pinarada ko ang sasakyan para hindi maging dahilan para mag-build up ang trapiko. Positive nga at nandoon ang target namin sa loob. This time alam ko na natagpuan na namin kaya ginawa ko ang lahat para iligtas ito. Matapos ang madugong engkwentro ay iniwan ko ito saglit sa loob at nilapitan ang team na rumesponde sa lugar. Sila na kasi ang bahala sa ballistic ng mga lalaking nakaengkwentro namin ni Mario. Sir, nandito na po tayo. Magalang na paalam ni Mario na tumigil na pala ang sakyan na minamaneho sa harap ng Makati Medical Center. Let's go inside, Miss Romualdez. Baling ko sa nakasimangot na si Bella. Hindi ko kailangan na pumasok dyan. I'm perfectly fine. Mataray na sagot nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Puyat ako at matinding pagod ang inabot ko sa duty magdamag pero matigas ito kaya wala akong panahon sa kaartehan ng malditang babae sa loob ng patrol car na sinakyan ko. Hindi ka bababa? Tanong ko dito habang seryoso na tiningnan ito. No? Mataray na sagot nito sabay halukip-kip sa gilid ng pintuan. Mabilis na gumilid ako at binuksan ang pintuan sa tabi nito. Hindi ako nagdalawang isip na buhatin ito kahit pa nagwawala at panay ang reklamo nito. You jerk! Ang kapal talaga ng mukha mo! Kagabi ka pa ha? Singhal nito. Sa kakapiglas nito hindi ko tuloy sinasadya na mahawakan ang kanang dibdib nito na alam ko ngayon ay nararamdaman niya. Lalo pa at awang ang labi na nanlaki ang mga mata na nakatingin sa akin. Bastos! Isang malakas na sampal na naman ang natanggap ko sa gitna ng hospital hall habang buhat si Bella na alam kong galit na naman sa nangyari. Ibaba mo ko! Singhal nito sa akin kaya biglay ibinaba ko ito sa upuan na nasa pasilyo. Ang bastos mong matandang pulis ka! Nanlilit ang mga mata na singhal pa nito. Napapikit ako para pakalmahin ang tumataas na init ng ulo ko. Kundi pa'y makakatikim na sa akin ang isang ito. Kakasuhan kita! Makikita mo! Mataray na sabi pa nito. Go ahead! Wala kang ebidensya at lalong walang nakakita. Inis na sagot ko kahit alam ko naman na may basis ito. Hindi ba Mario? Tanong ko sa pulis na kasama ko sa likuran ko. Yes sir. Wala akong nakitang nangyari maliban sa tinulungan mo si Miss Beautiful na ipasok dito sa ospital. See? Kaya kung ako sa'yo, tumayo ka dyan nang matapos na tayo dito. Seryosong utos ko dito. Bakit mo walang moda mga pulis na gaya mo? Anito, sabay maritsang palayo sa akin. Uy, Miss Beautiful, dito tayo dadaan.
Habol ni Mario dito pero hindi man lamang siya pinansin. Isang malakas na buga ng hangin ang ginawa ko sabay hakbang ng malaki para abutan ang may topak na si Bella. Napanay ang malalaking hakbang na walang pakialam sa paligid at lalong hindi ko mawari kung anong tumatakbo sa utak nito at patungo kung saan. Bitiwan mo nga ako! Panay ka hawak! Mamaya ko sana naman madapo ang kamay mo! Inis na piksi nito. Napakamot ako ng batok pero hindi nakawala sa paningin ko kung paano tila amazed na nakatingin sa amin ang nakangiti na si Mario na akala may masaya ang pinapanood niya. Hindi kita hahawakan kung yan ang gusto mo, pero sumunod ka sa akin dahil kung hindi, kakalad ka rin kita papasok sa hospital room na naka-assign sa'yo. Mariina, sabi ko. Si Mario na kasi ang kumuha ng kwarto para dito. Though pwede naman siya sa OPD but knowing Bella ay magre-reklamo ito. Inirapan lang ako na sumunod dito sa nurse na kasama namin na maghahatid sa silida. Naiwan tuloy ako na naglalakad na kasabay ang osyoserong. Sir, saan mo kasi hinuwakan at nasampal ka na naman? Curious na tanong nito. Naiiling na lang na naglalakad ako palayo dito at mabilis na sumunod sa mataray na si Bella na akala mo'y hindi kami kilala o kasama na taas noon na naglalakad palayo sa amin. Kung sabagay may ibubuga din naman ang katawan nito lalo na't malaki pala ang dibdib. Isama pa ang manipis na bewang at tiyan. Perfect na sana ang babaeng iyon kung mukha at appearance ang pag-uusapan pero ligwak lang dahil sa katarayan at kasamaan ng ugali kaya di bali na lang. Bella's personal voice. Oh my God, Sissy! Ano nangyari sa'yo? Malakas ang tinig na tanong ng kaibigan ko na si Elena nang pumasok ito sa room kung saan ako naka-admit. Kahit kailan talaga dala ng babaeng ito kahit saan ang pagiging reporter niya. Dahil palagi ang dala-dala ang megaphone kapag nagre-report siya. Ang ingay mo? Pwede naman na tanungin na lang ng maayos. Di yung ganyan na may shocking impact ka pa. Natatawa naman na banat ni Conan. Ay naku sis, sayang skin mo. Paderma mo na lang o kaya ipa-laser. Banat din ni Aislinn. Oh, ikaw, wala ka sasabihin? Tanong ko sa tahimik na si Cheche. Nag-iisip ako kung sino ang may kagagawa ng muntik mo ng pagkakakidnap. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagkamatay ng mga magulang mo, Sissy? Napag-isip-isip ko lang na hindi malayong may kinalaman sila since ikaw ang tagapagmana ng lahat ng yaman ng pamilya nyo. Sabi nito. Tama si Cheche. Yun din ang nasa isipan ko. Sa lahat talaga ng kaibigan ko ay siya itong laging advance mag-isip. Palibhasa ay matalino. Alam mo, Che, minsan mo nangalak ibuka ang bibig mo pero may sense ha? Banat ni Conan na pinalo ni Elena sa balikat. Posible kasi iyon at hindi malayong may kaugnayan nga. Hindi siya pagtatangkaan kung walang mahihita sa kanya ang mga kidnappers niya. Aside sa pera, ano pa ba ang meron ka ha? Bella? Tanong nito. Nag-isip ako. Wala naman akong ibang maisip dahil tanging ang pera at yaman lang naman ang pamilya ko ang meron ako. Hindi rin ako maitag as mafia heiress dahil tinanggihan ko ito. Wow, wala na akong ibang maisip eh. Mostly ay pera lang naman kayamanan ng mga magulang ko ang habol ng ibang tao sa akin. Sagot ko. Hindi ko na sinabi sa kanila ang tungkol sa mafia organization na pinamumunuan ng mga magulang ko dahil sa itong sekreto na ayaw kong may makakaalam ng kahit na sino. Ay naku Bella, sa susunod nga, susunduin ka na lang namin. Puro na lang disgrasyang inaabot mo. Kagabi nakulong ka mo sa presinto, tapos ngayon muntikan ka ng makidnap. What will happen next? Suwestyon ni JB na halatang bagong gising dahil namumungay pa ang mga mata nito. Sundin mo na lang kay lolo mo, Bella. Mas makabubuti iyon sa'yo, kaysa naman mapahamak ka ulit. Sa nakikita ko naman ay ginagawa ng lolo mo lahat para maprotektahan ka. Sabi ni Elena. Tama si Elena, Bella. Kahit naman sinong lolo ay ganyan ang gagawin dahil nawala na siya ng anak. Ikaw na lang ang tanging meron siya kay matinding paghigpit at maraming bodyguard ang naka-assign sa'yo. Hindi na ako sumagot sa mga naririnig kong sinasabi ng mga kaibigan ko. Alam ko naman na ganoon nga ang intensyon ni lolo pero sobra siya at nasasakal na ako ng husto. Marami pa kaming pinag-usapan ng mga kaibigan ko na akala mo na may hindi kami nag-usap at magkasama. Kagabi lamang sa bar bago ako magpasya na umuwi hanggang sa nahuli ako ng matandang pulis. Mabuti na lamang at hindi ko na nakita pa ulit ang pagmamukha noon dahil talagang naiinis ako. Ang yabang ng isang iyon. Matapos niyang hawakan ang dibdib ko'y patay mali siyang tila walang nangyari. Ang sarap niyang sapakin ng paulit-ulit.
Ewan ko ba kung bakit hindi mawala ang galit at inis ko sa isang iyon. Siguro kasi ibukod sa lolo ko ay tanging siya lamang ang may gods na sagot-sagutin ako at hindi ko makuha ang gusto ko sa paraang sanay at alam ako. Oh, bakit ang haba ng usumot na nunulis yan? Ha, Bella? Tanong ni Conan. Umiling lang ako dahil lalo ko lamang naisip ang pulis na kinaiinisan ko. Huwag mong sabihin na wala. Kilala ka namin. Kumikibot-kibot pa lang ang nguso mo at tumataas ang kilay mo. Sigurado kami na kung hindi may masamang nangyayari ay may iniisip ka na masamang plano. Tama nga si Conan dahil ngayon pa lang iniisip ko na naman ang ginawa sa akin ni Manong Pulis. Kung bakit ba naman kasi siya na naman ang nakatagpo ko. Wala na bang ibang pulis dito sa syudad at tanging siya lamang ang laging nasa kalsada? Mukhang manok yata ang isang iyon. Hindi natutulog kaya natatagpuan ko na lang kahit saan. This way, sir. Speaking of the devil, nandito pa pala siya at may dalang kung ano na mukhang may kailangan na naman sa akin. Ladies, I apologize, pero kailangan kong kunan ng statement si Miss Romualdez. I hope you guys don't mind kung lalabas muna kayo dahil parte ito ng investigation na gagawin namin. Sabi nito sa mga kaibigan ko. Hindi sila aalis. Dito lang sila. Kung may gusto kang itanong, sabihin mo na nang matapos na tayo at nang makaalis ka na. Mataray na sagot ko. Nagbabandang tingin at sumalubong sa akin ng pakatitigan ako nito kaya nabaling ang paningin ko sa mga kaibigan ko na nakatutok ang mga mata sa pangit na pulis na nasa harapan ko. Oh, it's you, Captain Sandoval. Nakangiti na baling dito ni Alana na akala mo naman ay magkaibigan sila. Tumango lang ito sa kaibigan ko sabay bati ng good morning tapos ay hinarap na ako. Guys, let's go out for a while. Aya ng magaling na si Elena. Kala mo naman ay maamong mga bata na sumunod ang mga kaibigan namin na kumindat pa si Conan na pinandilatan ko ng mga mata. Hindi ko gusto ang uri ng mga tingin ng mga kaibigan ko sa amin dahil sigurado ako na may question and answer na magaganap oras na bumalik ang mga ito. For now, ito muna ang mga tanong ng pulis sa harap ko ang sasagutin ko nang mawala na ito sa paningin ko at magkaroon na ulit ng katahimikan ang buhay ko. Tinatanong kita, Miss Romualdez. May ideya ka ba kung sino mga taong gustong kumidnap sa'yo? Tanong nito. Wala. Maikling sagot ko lang. Kung sakaling meron man, hindi ko sasabihin sa kanya dahil sigurado na magtatagal na naman ang investigasyon niya hanggang sa araw-araw ko na siyang makita. Rose, bakit ayaw mo siyang makita? Bella? Tanong ng kalawang bahagi ng isipan ko. Wala. Malakas na sabi ko. Hindi pa kita tinatanong, Mr. Romualdez. Paano wala agad ang sagot mo? Seryoso ang mga mata na tanong nito. Oh shit, akala ko hindi ko nasabi kasi kausap ko ang sarili ko. Minsan talaga may pagkasyunga din ako dahilan para mapahamak pa ako. Nakakahiya tuloy. Hindi ka pa ba tapos? Inis na tanong ko dito. Paano tayo matatapos kung hindi ka nakikipag-cooperate? Lahat ng sagot may wala. Kahit simpleng anong pangalan mo at taga saan kayo wala ang sinagot mo. It seems to me na you're not in a good state of mind. Mukhang na-trauma ka ng gusto. Baka kailangan ko i-suggest na ilipat ka ng ibang ospital ayon sa treatment na kailangan mo. Sabi pa nito. Subukan mo. Malilintikan ka sa akin. Pikod na sagot ko dito. Isa pa yan. Masyado kang bayolente. Umiiling-iling na sabi pa nito. Ikinuyom ko ang kamao ko dahil talagang nagpipigil ako sa inis na huwag ibato dito ang flower vase sa tabi ko. Ang walang hiyang ito, anong akala ba niya sa akin? Baliwat kailangan na dalhin sa mental hospital? Ano pa ba kasing tanong mo na iyan na makaalis ka na? Ako na mismo nagtanong dahil naaalibadbaran ako nakaharap siya kasama ang tila rebulto na pulis sa likuran niya na kahit yata lumunok ng laway ay hindi ginagawa. May alam ka ba na pwedeng magpakidnap sa'yo? Tanong nito. Sabi nang wala, ulit-ulit ka. Nakasimangot na sagot ko. May kilala ka ba sa mga kumidnap sa'yo doon sa loob ng van na sinakyan mo? Tanong pa nito. Wala. Tipid na sagot ko. Bakit tumakas ka na naman sa inyo, Miss Romualdez? May hindi ba maganda nangyari sa bahay niyo? Tanong nito. Natigilan ako sa narinig ko. Paano siya nagkaroon ng ideya sa kalagayan ko sa loob ng sariling pamamahay ko kung ako mismo'y walang pinagsasabihan ng kahit na sino? Wala. Masyado lang mahigpit ang lolo ko and I don't like it. Tipid na sagot ko dahil ayoko nang magpakita ng kahit na anong emosyon sa harap ng kahit na sino. Most especially dito sa pulis sa harap ko. Alright, pwede ka na magpahinga. May mga tauhan ako nasa labas na magbabantay sa'yo 24/7, kaya sinasuguro ko ang kaligtasan mo. In case of emergency, here's my calling card. Tawag ka lang and I'll be there.
Hindi ko inabot ang kapirasong card na hawak nito kaya inilapag na lamang niya sa ibabaw ng maliit na table sa gilid ko. I don't care about it at lalong wala akong balak na tawagan siya kahit na kailan. I'll be there pa siyang nalalaman. Kala ba niya siya si Superman na makakarating agad kapag kailangan ko? Saglit lang nang makaalis ito'y mabilis pa sa agos ng baha na nag-uunahan na pumasok ang mga kaibigan ko. Gosh, Sisi, ang swerte mo ha? Si Captain James Sandoval palang may hawak ng kaso mo? Kinikilig na sabi ni Alana. Minsan tuloy iniisip ko kung showbiz reporter ba ito dahil mahilig lang talaga makialam sa kung ano-anong kwentong barbero. Tigilan mo ako, Alana. Hindi magandang araw ko dahil sa matandang pangit na pulis na yun. Mataray na nakaingos na sagot ko. What? Para sa'yo matanda at pangit na si Captain Sandoval? Gosh, Sisi, kailan pa lumabo ang mata mo? Sabat ni Conan. Siguro naman, Conan, hindi ka nalasing para hindi ka magkamali sa itsura ng tao. At mukhang tao, ano? Hoy, grabe siya. Ang baldita mo talaga. Totoo naman na gwapo yung pulis, ha? Teka, wag mo sabihin na siya din ang pulis na humuli sa'yo at sinabihan mo ng pangit at matandang pulis kanina habang kausap kita sa telepono. Sabat na tanong ni Alana. Siya nga yun. Mga chismosa kayo. Umuwi na nga kayo. Baka abutan pa kayo dito ni Lolo kung ano naman marinig natin mula sa kanya. Nakanguso na sabi ko. Ay nako, naagaw na ang utak mo. Para sa kaalaman mo, isa si Captain Sandoval sa mga hunk police officer natin dito sa bansa. Na-feature na nga namin siya one time dahil sa achievement niya. Sayang lang dahil recently nagkaroon siya ng issue under police brutality. Hindi na ako magtataka. Kung ako nga na babae kinakaladkad niya at pinapasok sa selda kaya hindi malamang ginawa nga niya iyon. Sagot ko. Nope. Malinis ang records niya, Sisi. Isa siya sa kilala kong matinong pulis. Kaya sigurado ako na kaya nakulong ka dahil sa violation mo. Tapos nanuhol ka pa. Girl, may kasalanan ka naman talaga. Kaya tama na ang galit at init ng ulo, okay? Nakasumangot na tumango ako pero naliliit ang mga mata ko sa bagay na napagtanto ko. Siguro, may gusto ko sa kanya. Alana, kaya ganyan na lang ko ipagtanggol mo siya. Nagdududa na tanong ko sa kaibigan ko. Tawanan lang ng mga ito ang sumunod na narinig ko bago ako tinanong ni JB na hindi ko inaasahan na maririnig mula dito. Bakit ba para kang girlfriend nagsaselos kay Elena? Porque narinig mo na ipinagtatanggol niya si matanda at pangit na pulis mo. Nakangisi na tanong nito. Hindi wala akong pakialam. Na-curious lang ako. Sagot ko. Totoo naman kasi iyon. Kung magkwento kasi sa Elena ay daig pa niya ang kilalang kilala niya talaga yung tao. Sabihin na nating oo, pero bakit namumula ang pisngi mo? Sinamaan ko ng tingin si Aislinn. Pailan-ilan na nga lang siya kung magsalita pero mang-aasar pa. Magsuwi na nga kayo? Hindi yung ako na naman yung pinagchichismisan nyo. Kung bakit ba naman kasi nandito kayo? Sino ba nagtawag sa inyo at nakapunta agad kayo dito? Tanong ko dahil sa pag-aakala ko ay hindi ko tinawagan ng kahit isa sa kanila. Sino pa? Walang iba kundi si Captain Sandoval na siyang personal na nag-handle ng kidnapping case na nire-report ni Conan. Ngayon ay mas nauunawaan ko na. Si Conan nga naman kasi ang kausap ko kanina nang makidnap ako kaya hindi na ako magtataka kung bakit siya mismo ang nag-report ng tungkol sa nangyari sa akin. May silbi rin pala ang pulis na iyon. Kahit paano, mabilis din kumilos dahil nasagip agad ako sa kamay ng mga walang hiya na mga kidnappers ko. Katatapos lang na mahabang mga tanong sa akin ni Captain Sandoval nang pumasok ang lolo ko at tulad ng dati ay kasama na naman ito ang sip-sip na abogado na laging nakabuntot kahit nasaan ito. I wonder kung anong kailangan ng kumag na ito at sumama pa gayong hospital ang kinaroroonan ko at hindi presinto gaya kanina na kailangan siya para magpiyansa at ilabas ako sa kulungan. Naalibadbaran kasi ako sa pagmumukha nito. Lalong umiinit ang ulo sa mga tao sa paligid ko na lagi na lang ay nakasunod sa bawat kilos ko. Ito na nga ba sinasabi ko sa'yo, Bella? Kahit kailan talaga lagi mapapahamak ka dahil lagi mo nilang pinapairal ang katigasan ng ulo mo. Kaya nga kita binigyan ng driver at bodyguards para sa protection mo. Pero itong resulta ng katigasan ng ulo mo. Tingnan mo nangyari sa'yo dahil hindi mo ako sinusunod. Panay ang sermon ni Lolo sa akin habang kaharap ang mga taong kinaiinisan ko. Ang nakakainis pa'y parang chismosa sa kanto na nakikinig si Captain Sandoval, maging ang abogado ni Lolo na parehong walang imik sa sulok habang panay ang salita nito sa harap ko. Hindi ba nila alam ang salitang privacy at hindi maghusa na lumabas para kahit gumawa maghapon si Lolo ay ayos lang?
Kung sa bagay sanay na ako kaya dapat na wala na akong pakialam. Nagbibingi-bingihan na lamang ako at pumikit habang panay ang sermon ni Lolo na nauwi sa kung ano-anong issue. Kapag hindi ka pa nakinig, itatapon kita sa isla. Doon, sigurado ako ligtas ka sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa'yo nang matigil at mabawasan ang sakit ng ulo ko. Hindi mo ba naiintindihan na para sa'yo, sa kabutihan mo ang ginagawa ko? Nawala na ang parents mo. Gusto mo bang sumunod na at matulad sa kanila? Grow up, Bella! Ang sakit. Naluluha ako pero nagpigil ako. Ayoko makapagtalo lalo na at very limited ang pangunawa ni Lolo sa kondisyon ko. Hirap kasi ako makontrol ang emosyon ko pagdating sa usapin ng mga magulang ko. Thank you for saving my granddaughter, Captain. Baling nito sa pulis na nakatanghod at nanonood kung paano akong pagalitan ng lolo ko. My pleasure, sir. Sagot naman ng pulis na masungit. Humaba lang ang uso ko at tinaasan ang kilay ito. Akala ba niya natutuwa ako sa kanya? Kung lumabas na sana siya kanina pa, di sana hindi na humaba ang sermon ni Lolo. You see, paano kung hindi ka na-rescue ni Captain Sandoval? Paano ka? Dinapahama ka na? Pumikit lang ako. Ayoko sumagot sa tuwing ganito ang usapan. Akala mo mabait na lolo ko pero kapag kami na lang, puro pang-iinsulto ang inaabot ko mula sa kanya kasama pa minsan ang mga magulang ko kapag sumasagi sa isipan nito. Alam ko naman na matigas ang ulo ko pero nagre-rebelde ako sa paraan ng trato niya sa akin. Hindi kami magkasundo dahil iba ang sinasabi niya sa ipinaparamdam niya sa akin. Kumusta ang investigation niyo, Captain? May nakala pa kayong kahit na anong ebidensya na makapagtuturo kung sino ang nagtangka sa buhay ng apo ko? Tanong ni Lolo. Wala pa sa ngayon, Mr. Del Valle. Under investigation pa ang pagkakakilanlan ng mga taong nahuli ng team ko. Babalitaan ko agad kayo kapag may nakuha na kaming impormasyon. Sagot ni Captain Sandoval. I'm willing to give rewards. 1 million pesos sa makapagtuturo kung sinong utak ng nagtangkang kidnapping sa apo ko. Sabi pa ni Lolo. Akala mo naman ay kanya ang pera na ipamimigay niya. Kung hindi ko pa alam ay galing din naman iyon sa akin. Makakaasa po kayo, Mr. Del Valle. Natututukan ng team ko at ng investigation team na hawak sa kaso ni Mr. Waldes para sa mabilisan na paglutas sa kidnapping case ng inyong apo. Matapos sabihin iyon ay nagpaalam na ito. Isang sulyap sa direksyon ko at tuluyan nang nawala ang masungit na pulis sa harapan ko. You shouldn't be here kung nakinig ka lang sa sinabi ko, Bella. Tayong dalawa na lang magkamag-anak at natitirang pamilya. Pero kung patuloy na magmamatigas ka at hindi ako susundin, baka mag-isa ka na lang sa susunod. Dahil hindi malabong ako na ang sumunod sa mga magulang mo sa dami ng problema at sakit ng ulo na ibinigay mo sa akin araw-araw. Grow up, Bella! Hindi lang pagiging spoiled brat mo natatapos ang obligasyon mo. Alam ko na sa pagkakataon na ito ay may punto si Lolo. Siguro ramdam niya na ayoko na talaga sa mga nangyayari kaya nagbagong bigla ang tono ng pananalita nito. Lalo pa at muntik na ako mapahamak. I'm sorry, it won't happen again. Maikling sabi ko. Alam ko na nagulat siya nang marinig ang sinabi ko lalo na at never akong humingi ng sorry sa kanya sa tuwing magtatalo kami. Hahanapan kita na magaling na bodyguard na siyang makakasama mo kahit saan. May napipisan na ako. Hindi ko nga lang alam kung papayag siya sa gusto ko. Sagot nito. Sino naman kayang Herodes iyon at mukhang special treatment pa ang gusto? Trabaho na nga iniaalok sa kanya tapos siya pa itong gustong tanungin? Ang arte lang ha? Mukhang hindi pa man, hindi na maganda ang vibes ko sa kung sinong bodyguard na binanggit ni Lolo na makakasama ko. Si Lolo kasi ang uri ng tao na hindi pwedeng tanggihan dahil gaya ng pananaw ko ay lahat ay pwedeng bayaran para rito. Siguro nga sa kanya ko naman ang ugali kong ito kaya ganito ang mindset ko. Res, ipasusundo kita bukas sa mga tauhan natin. Siguro naman hindi mo tatakasan mga tauhan ni Captain Sandoval na nagbabantay sa iyo dyan sa labas. Sabi pa ni Lolo. Saglit pa yung nagpaalam na ito kaya nakahinga na ako ng maluwag dahil sa wakas magkakaroon na ako ng katahimikan. Pero hindi mangyayari iyon matapos na makalimutan ko na nasa labas pa pala ang mga kaibigan ko na panay ang tanong at sabay-sabay na pumasok dito sa silid ko. Grabe sisi, maladragon talaga lolo mo. Hindi mo lamang kami binati na dumaan sa harap namin. Isa pa yung alalay niya mukhang manyakis. Reklamo ni JB nang pumasok at naupo sa sofa sa may paanan ko. Di lang yun, piling gwapo din ang abogado niyo. Tumatawa na sabat ni Conan. Ang tanong, gwapo ba talaga? Nakairap na tanong ko. Ang layo ng pagkakaiba nila ni Captain Sandoval. Isang ubod ng gwapo at isang mukhang ubod ng niyog. Halos magkaubo-ubo ko kakatawa sa biglang singit ni Cheche. Hanggang ngayon talaga big revelation kapag nagsalita ito.
Bakit naman ubod ng niyog? Curious na tanong ni Aislinn. Ang puti niya na parang hindi naaarawan, tapos parang straight na ubod ang katawan. Isa pa, kinulang siya sa ligo kaya malayo yung pagkakaiba nila ni Captain Sandoval, ano? Isa pa itong si Elena. Sa bagay nagsasabi naman sila ng totoo. Between the two of them, mas mukhang tao nga namang iyong matandang pulis na kinaiinisan ko. Pero in fairness ha, bakit hindi na lang si Captain Sandoval ang gawin mong personal bodyguard mo para naman safe ka, Bella? Sinamaan ko ng tingin sa Elena. Kung may fandom ang pulis na iyon, siya na siguro ang presidente ng club na iyon. Ang laki naman yata na tiwala mo sa pulis na iyon. Baka nakakalimutan niyo kung anong ginawa niya sa akin. Nakasimangot na sagot ko. Ikaw naman kasi may kasalanan. Bella, noong time na yun eh. Sagot ni Conan na sinigundahan naman ng mga kaibigan namin. Teka nga, sino bang kaibigan niyo? Kung maipagtanggol niyo siya, para bang ako ang may kasalanan lagi, samantalang siya itong masyadong mayabang? Inis na sagot ko. Hanggang ngayon kasi kumukulo talaga ang dugo ko sa tuwing naalala ko kung paano ako nito basta nalang kinaladkad at itinapon sa malamok na selda. Total, galit ka kamo sa pulis na iyon? Bakit hindi mo gamitin ang pagkakataon para makaganda sa kanya? Lahat ay napatingin kay JB na siyang laging may bagong ideya sa amin. Meaning? Malakas na tanong ni Elena. Sinulyapan ako ni JB bago sinabi ang question niya na hindi ko alam kung saang sulok ng utak niya nang galing. Simple lang. Hired him as your personal bodyguard. At kapag lagi kayo magkasama, malay mo magbago ang lahat. I mean, maging mabuting magkaibigan kayo. Kapag nangyari iyon, posible na makatulong mo siya para mahanap mo kasagutan sa mga tanong mo tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi ba sabi mo noon na hindi ka naniniwala na aksidente ang nangyari? Well, isa pa, na wala kang pinagkakatiwalaan sa loob ng sariling pamamahay mo. Why don't you use the opportunity? Besides, ayon dito kay Elena ay magaling na pulis siya. Sure na malaki may tutulong niya sa'yo kapag nagkataon na pumayag ka. Mahabang paliwanag nito.